Sa mga isla ng Visayas, may isang lugar na matagal nang tinatawag na lupain ng Hiwaga, ang Siquijor. Maraming alamat ang nagmula rito, mga mangkukulam, albularyo, mambabarang at mga nilalang na hindi mo gustong makita sa dilim ng gabi. Ngunit may isang kwento, isa sa mga pinakapinagbabawal pag-usapan ng mga taga roon, ang aswang ng San Antonio. Bago natin simulan, mahilig ba kayo sa ganitong content? Huwag kalimutan mag-subscribe sa Takip Silim Stories at marami pa tayo kwento na nakakatakot na parating. Maraming salamat po. Bandang hating gabi, tahimik ang baryo ng San Antonio, isang liblib na bahagi ng Siquijor kung saan halos walang dumadaang sasakyan. Ang tanging ilaw ay mula sa mga gasera at ang tunog ay mula sa alon ng dagat na bumabayo sa mga batong baybayin. Si Aling Rosa, isang matandang babae, ang kilalang manggagamot sa lugar. Maraming lumalapit sa kanya, may lagnat, may sugat, o minsan ay mga nilalang na sinasaniban. Ngunit sa tuwing may nawawalang hayop o sanggol sa baryo, palaging siya ang unang pinaghihinalaan. Si Aling Rosa yan, aswang talaga yon. Sino pa ba? Araw-araw yan sa libingan naghahanap ng laman. Ngunit walang ebidensya, kaya kahit pa may takot, patuloy siyang ginagalang ng ilan dahil siya lang din ang marunong magpagaling sa baryo. Dumating isang araw si Lando at Mila, bagong kasal na taga-Negros, lumipat sa baryo upang mamuhay ng tahimik. May maliit silang bahay na gawa sa kahoy malapit sa kagubatan. Si Mila ay buntis ng 7 buwan, masigla, masayahin at walang kamuwang-muwang sa mga alamat ng isla. Ngunit isang gabi, habang nakaupo si Lando sa balkonahe, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa bubungan, parang kaluskos ng kuko na kumikiskis sa pawid. Pusa lang yan. Ngunit nang silipin niya, walang pusa, walang kahit ano, tanging isang itim na anino sa dulo ng bubong, nakatingin sa kanila, hindi gumagalaw. Kinabukasan, sinabi ni Mila na napaginipan niyang may babaeng kumakain ng bata sa tiyan niya. Dugo raw at halakhak lang ang naaalala niya. Dismayado si Lando, pinagsawalang bahala ito. Ngunit nang magsimulang manlambot ang katawan ni Mila at mawalan ng gana sa pagkain, napilitan silang lumapit kay Aling Rosa. Pagdating sa kubo ng matanda, agad silang binati ni Aling Rosa. Mahina na ang tinig nito, parang alam na ang dahilan ng pagbisita. Ang bata sa sinapupunan mo, nililingon na ng gabi. Anong ibig niyong sabihin, Lola? May nagmamasid sa inyo. Isa sa kanila ay hindi tao. Kinuha ni Aling Rosa ang isang maliit na bote ng langis na kulay itim. Ipahid ninyo ito sa tiyan mo tuwing gabi. Kapag may narinig kang lumilipad sa bubong, huwag mong bubuksan ang mata. Tahimik lang si Lando, halatang hindi naniniwala. Ngunit sa gabing iyon, muling bumalik ang kaluskos. At ngayon, mas malinaw, parang pakpak ng malaking ibon. Bandang 12:00, nagising si Lando sa iyak ni Mila. May mabigat sa ibabaw ng bubong. Nang silipin niya sa maliit na butas ng kisame, nakita niya isang nilalang na may pakpak. Mahaba ang dila at kulay abong balat na parang tuyong dahon. Ang dila nito pumapasok sa pagitan ng kawayan papunta sa tiyan ni Mila. Demonyo ka, umalis ka dito, kung hindi ka alis iitakin kita. Hinampas niya ng itak ang bubong. Umalingaw-ngaw ang huni ng isang malaking paniki, kasabay ng paglipad nito palayo. Kinabukasan, nakita nilang may bakas ng dugo sa labas ng bahay. At sa lupa, may mga paa ng tao, hindi ng hayop. Dinala muli ni Lando si Mila kay Aling Rosa.
Ngunit laking gulat nila nang makita nilang nakahandusay sa sahig ang matanda, tuyot ang balat, parang sinipsip ng dugo. Sa tabi nito may nakaukit sa dingding. Wala kang magagawa. Nagpatulong sila sa mga kapitbahay. Dumating ang albularyong si Mang Ilyo, kilalang taga-barangay na nakikipaglaban sa mga aswang. Hindi basta nilalang ito. Lahi ito ng mga tagalumang sikihor, ang mga manananggal ng dagat. Ipinaliwanag ni Mang Ilyo na ang mga ganitong aswang ay nakatira malapit sa dalampasigan. Tuwing kabilugan ng buwan, naglalakbay sila sa hangin upang maghanap ng sanggol o buntis. Gumawa siya ng ritual. Pinahiran ng langis na may abo ng niyog ang katawan ni Mila at naglagay ng mga buntot pagi sa paligid ng bahay. Ngunit sa gabing iyon, mas malakas ang hangin. Ang mga aso ng baryo ay tahol ng tahol, parang nakakita ng multo. Kinabukasan, dalawang matandang babae ang dumating sa bahay ni Nalando. Sabi nila, mga kaibigan daw ni Aling Rosa. May dala silang pagkain, tinolang manok at bigas. Ngunit napansin ni Lando, habang kumakain sila, hindi kumukurap ang dalawa. At nang ngumiti ang isa, itim ang gilagid. Mga lola, medyo gabi na, pasensya po. Pero kailangan na naming talaga magpahinga mag-asawa. Nang paalisin niya ang mga ito, humigpit ang hangin. At sa salamin ng bintana, nakita niyang wala silang anino. Mabilis niyang isinara ang pinto at inilagay ang krus sa gitna ng mesa. Mila nanginginig. Alam nila, bumalik ang aswang. Pagsapit ng gabi, hindi na sila natulog. May dala silang mga itak, asin at bawang. Ngunit alas 12, narinig nila ulit ang pakpak. Hindi lang isa, kundi 3. Sa labas ng bahay, 3 nilalang ang bumaba mula sa langit. Mga katawan nilang kalahating tao, kalahating paniki, ang dilay mahahaba at humahaba pa habang lumalapit. Sinimulan nilang salpukin ang bubong. Ang pawid ay naglalaglagan. Ang mga aso ay tumahol hanggang mamatay sa takot. Sa ngalan ng Diyos, umalis kayo. Binuhusan niya ng langis ang bubong at sinindihan ito. Sumiklab ang apoy at kasabay nito ang sigaw ng mga aswang. Malakas, matinis, parang iyak ng sanggol at baboy na pinapatay. Lumipad ang 3 papalayo, naglalaho sa dilim ng langit. Pagkatapos ng gabing iyon, tumakas si Lando at Mila papunta sa bayan ng Larena. Doon sila tumira hanggang sa manganak si Mila ng isang malusog na babae. Ngunit may kakaiba, may marka ng itim na pakpak sa balikat ng bata. Nang dalhin nila sa pari, sinabi nitong tanda raw iyon ng paghawak ng dilim. Pinabinyagan nila agad ang bata, ngunit habang binubuhusan ng banal na tubig, umiyak ito ng parang humuhuni ng paniki. Lumipas ang 2 taon. Si Lando ay naging tahimik, bihira ng magsalita. Si Mila naman ay laging pagod at minsan ay natatagpuan sa dalampasigan, nakatingin sa dagat na parang may hinihintay. Isang gabi, nawala si Mila. Sa buhangin ng dalampasigan, may nakita si Lando, mga bakal ng kuko at pakpak. Sa malayo, sa gitna ng buwan, nakita niyang may babaeng lumilipad, nakayakap sa isang sanggol. At mula sa dagat, may itim na usok na bumabalot dito. Makalipas ang maraming taon, binalikan ni Lando ang lumang baryo ng San Antonio. Wala na ang mga bahay, wala na ring nakatira. Ngunit sa lumang kubo ni Aling Rosa, nakita niyang may mga bagong ukit sa dingding. Ang dugo ng ina ay hindi mawawala sa lahi. Sa likod ng bahay, may nakita siyang puntod na walang pangalan. Sa ibabaw nito, may pakpak na tuyong kulay abo. Habang hawak niya ito, narinig niyang may humaplos sa likod niya. Malamig,
mabigat at pamilyar. Lando, hinintay ka namin. Paglingon niya, nandoon si Mila, maputla, walang mata, may mahahabang kuko, at sa likod niya, isang nilalang na bata, ngunit may pakpak ng paniki. Hindi mo kami nailigtas. Dapat kasama ka namin. Lumapit ang dalawa. Ang mga pakpak ay bumuka at bago tuluyang lamunin ng dilim si Lando, ang huling nakita niya ay ang mukha ng anak nilang nakangiti habang nginunguya ang puso niya. Hanggang ngayon, sinasabing sa tuwing may kabilugan ng buwan sa Siquijor, may maririnig kang iyak ng sanggol sa tabing dagat ng San Antonio. At kapag sinundan mo ito, makikita mo sa dilim ang isang babaeng may pakpak, may dalang bata, at sa bibig nila mga piraso ng laman ng tao.